tayo kahapon sa ating worship conference and night. Amen. Sino rito na talagang na-deliverance, naghilom, pinalaya ng Panginoon sa lahat ng kanyang, mga sakit, mga pain sa buhay, and of course, sa galaw ng kalaban. Amen. Sabi mo sa katabi mo, there's breakthrough in your life today. Amen. Thank you, Jesus. Sige, taas natin na ating kamay. As a person who's expecting something from God today, Father, thank you because, grabe ka, you are a progressive God. Grabe, magno-November na po. Matatapos na naman ang 2025. Lord God, another year, Lord God, ang matatapos. But we saw your faithfulness, your goodness, your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Totoo yung kanta, Lord God, na kahit kailan, hindi ka nagbabago. Yung kabutihan mo ay umaapaw, Lord God, sa aming mga buhay. And so we believe, Lord God, may gagawin ka. More than we could ever imagine. Lord God, ito yung bagay, ito yung word, Lord God. Ito yung encounter na kailangan namin ngayong hapon na ito. And so, Lord God, whether we are, it's our first time today, whether, Lord God, matagal na kami sa Life Giver, Lord, we believe, Lord God, that this is a new encounter with you. We thank you. We are so excited. We love you. We praise you. In Jesus' name, and everybody shout, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, high five. Sabi mo, high five. Yan. Kung may nakikita ka ring new friend, may sticker, sige, i-welcome mo yan bago ka umupo. Welcome to Life Giver. Meron bang mga new faces in the house? Taas ang kamay. Amen. Yung mga nasa taas, welcome. Grabe, hangover pa ako kagabi. Ah! Si Rita hindi nakatulog. No, napanaginipan na niya. Lapit. Wow, talaga. Kumakanta-kanta ka. Yung parang hinga na lang yung kaya mong ibigay. La. Ganun din yung boses ko noon eh. Oo, natisod lang ako. Kaya sabi ko, Rev Shobe, alam mo, sa'yo na yan. Ikaw na yan. Amen? Lapit. Wow. Wow! Come on! Amen. Pinapatawa ko kayo ngayong hapon na ito kasi medyo seryoso ang ating pag-uusapan. Medyo exciting ang pag-uusapan natin. Ang tanong ko po sa inyo, when hell hears your name, do they recognize your authority or just your noise? Pag naririnig kaya ng impyerno ang pangalan mo, meron kayang impact. Meron kayang pagyanig. Diba? Meron kayang nangyayari sa kanila. Iba kasi yung kilala ka sa langit. Sino rito, grabe kilala sila ng langit? Taas kamay. Sino rito yung markado siya ng Book of Life? Alam niya, ligtas siya. Taas ang kamay. Congratulations. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Diba? Kilala ka ng langit, markado ka. Amen. Pero ang tanong, diba? Yes, kilala ka ng langit, pero kinakatakutan ka kaya ng impyerno? Ano kaya sasabihin ng impyerno pag narinig nito ang pangalan mo? Come on. Ano kaya sasabihin niya? Oy, trops. Yan. Ito kaya sasabihin niya, hi, tropa. Huh? O kaya, ang sasabihin niya, wag yan. Kasi bakit nakakatakot yan? Wag yan. Kasi bakit? Talo tayo dyan. You know what? Hell knows who to fear. And I want you to know that hell knows who carries real power. Come on. Because here's the truth po. Maraming tao ngayon ang gumagamit sa pangalan ni Jesus, pero hindi lahat ay kilala ng langit, kilala ang impyerno o kilala ng impyerno. Di ba pwedeng kilala ka lang ng langit, pero totoo lang. Di ba walang impact sa impyerno. Bakit
Ba't mo yan sinasabi? Di ba? Ang weird naman. Ba't mo yan sinasabi? Because our title po, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito is this. Sabay-sabay nga tayo. Hell's Most Wanted List. Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, Hell's Most Wanted List. Ako, parang nakakatakot ata yan. Tama-tama, November na, magno-November na. No? Pero hindi po yan ang iniisip ninyo. Okay? Now, okay, ano po ito po ang pag-uusapan natin, no? Itong grupo na ito, in the Bible, alright, na nagpanggap na meron daw silang authority, pero ano kaya ang nangyari? Buksan po natin ang ating Bible in Acts chapter 19 verses 13 to 22. Okay? Sige, basahin natin. Alright, sabi niya, a group of Jews daw po was traveling from town to town, casting out evil spirits, and they tried to use the name of the Lord Jesus in what? In their incantation, saying, sabi niya, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. Okay? And in verse 14, sabi niya, 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. Sino daw ito? 7 sons of Sceva. And then what? But one time, when they tried it, ito na, the Spirit replied. Ito sabi ng demonyo sa kanila. When they were trying to cast out the demon, sabi niya, I know Jesus, and I know Paul, but who are you? Nahuyo ka na ba? Hello? Who you? Ito pong mga characters po natin ngayon. Nahuyo po sila ng kalaban. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, who you? So in verse 16, sabi niya, the man with the evil spirit leaped on them, and what happened? Overpowered them. No, so ano na? Tumalon sa kanila, sinakmal na sila ngayon, and attacked them with such violence that they fled from the house, naked and battered. So nagkaroon what? Diba? Huyo, pagkahuyong ganyan, wala na, sinakmal na sila. Pagkasamala ganyan, talagang binugbog sila. At umuwi silang what? Talagang hubad-hubad at talagang bugbog sarado. In verse 17, alam niyo po, after this happened, in verse 17, the story of what happened spread quickly all throughout Ephesus. The Jews and the Greek alike. Mamaya, babasahin pa natin all throughout. Okay, hanggang verse 22. Bigyan ko kayo ng mabilis na background. Ito po'y nangyari against sa Ephesus. Sabi mo nga, Ephesus. Ephesus ay isang city, okay, may lugar sa Ephesus daw na kilala sa witchcraft, black magic, at exorcism. Nakakita ka na ba ng ganitong lugar? So nangyayari dito, dinadayo itong mga tao na ito, okay, nagkakaroon, na magkaroon ng dinadayo ito, dahil Dahil sa agimat, para makakuha sila ng agimat, okay, at mga anting-anting. Ano yan? Anting-anting ako. Yan. So kasi dito, nakatayo sa temple na ito o sa lugar na ito si Artemis. Ang lumalabas para itong Quiapo, di ba? Na naging sentro na rin ito ng negosyo when it comes sa mga powers. So pugad ito, no? Itong lugar na ito sa Ephesus, pugad ito ng ng mga manghuhula, mangkukulam, ano daw? Mangkukulang. Kulang na sa pera eh, wala na talaga eh. Okay, lumalabas eh, no? Kulang na eh. Okay, mambabarang, kulang na lang po, aswang Pilipinas na. Joke lang po, no? Joke lang. So ito ngayon, meron mga grupo ng mga Jews na ang style nila gumaya. Sabi mo nga gaya. Eh nagkataon, nakita nila si Paul, si Apostle Paul. Ang ginagawa ni Apostle Paul, nagpapalayas ng mga nagpapalayas ng demonyo using the name of Jesus. So ginawa nila, ang galing pagkasabi na in the name of Jesus, lumaya yung tao. Sige,
gayahin natin. So in short, ginawa nila parang magic word ang pangalan ni Jesus. Kaya naman nung ginawa nila ito, inupakan sila ngayon ng demonyo. Yan po ang pag-uusapan natin. Because I believe that the name of Jesus is not a formula to use, but a relationship to live. The name of Jesus is not for display. It's for what? It's for those who carry His presence. Hindi lang to yung what? Kasi Christian ako. Diba? O, hindi kasi okay na yan. Diba? Tinataas ko yung kamay ko sa church. Hindi lang po yun. Hindi lang ito formula. Hindi lang ito title. Pero what? Sana carrier ka ng presence ng Panginoon. So ano ang matututunan natin sa story po na ito? Are you ready? Sabi mga sa katabi mo, I'm ready. Sabihin mo, syempre, sumagot ka, ako rin, ready na ako. Okay? At sabihin mo sa likuran mo, may gagawin din si Lord sa'yo, hindi lang sa akin. Amen? So ano ang matututunan natin dito? I prepared po 3 points. Let's begin. Number 1, I want you to know that the name of Jesus, okay, the name of Jesus is not for display. It's for those who carry His presence. In Acts chapter 19, verses 13 to 14. So ito na, again, itong mga grupo na ito na tinatawag na mga anak, sons of Sceva, they trying to use itong ang pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, to what? For what? For to cast out itong mga spirits na ito. And then what happened? Sabi niya, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, okay, to come out. So 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. Sino ba ito? Sino ba ito mga gumagaya lang kay Paul? Okay, again, ito pong mga magkakapatid na ito, okay? Ang mga anak po ito ni ito po ay mga anak ni Sceva, no? Ito po ay isang kilalang Jewish chief priest. So, ibig sabihin, equipped sila. Trained sa temple. Sanay sa ritual. Pero kahit ganun, hindi pa din nila alam ang totoong kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Parang ganito, they go to church, they wear a cross, di ba? Post Bible verses, but yeah, they pray, di ba? Parang they know Jesus, pero they don't have a personal relationship with Him. Are you here? Sino ito lahat kilala? Diba? Kilala si Ann Curtis. Taas kamay. Yes. Kilala natin lahat yun. Pero wala naman kayong relationship kay Ann Curtis. Pwede ganun eh. Kilala mo yung isang persona, kilala mo yung isang tao, pero wala ka namang personal relationship sa kanya. Kaya dito sa story na ito, ginamit nila ang pangalan ni Jesus. Pero may disclaimer pa. Sabi niya doon, whom Paul preaches. Hindi nila sinabing our Lord Jesus. Tama ba? Ang sinabi nila, the Jesus, yung Jesus na kilala nino? Ni Paul. So, ibig sabihin, hindi personal. Yung mga sa katabi mo, hindi personal. Kumbaga, borrowed faith lang. Religion without revelation. Bakit hindi gumana? Kasi walang lalim. Walang tamang foundation. Kumbaga, ampaw. Diba, nakakita ka na ba ng tinapay na ang taba tapos pagkagat mo, puro hangin? Hindi? Yes, di ba? Parang ganon yung faith nila. Walang authority, walang sipa. Sipain mo nga wag yung katabi mo, okay? Sumipa ka nga ngayon. May sipa ka pa ba? Come on, may kausap po ba ako dito? Hindi po dapat ganon. Kaya yung tanong dito, do you really know who Jesus is in your life? Amen.
Nga pala, hindi lang pang display po yung pangalan ng Panginoon, ha? Hindi lang ito yung sisigaw mo, Christian ako. Follower ako ni Jesus. Pero dapat bit mo. Dapat kita sa'yo. Yung mga tao ramdam sa'yo na Christian ka. Hindi yung 4 years na kayo magkaklase, oh, Christian ka pala. Ikaw naman, nagbibiro ka naman eh. Hindi, Christian talaga ako. Worthy nga. Nagugulat pa yung tao sa atin after 4 years. Saka lang nalaman, Kristiyano pala tayo. Are you here? Diba? Maganda, mga tao sa paligid mo, mismo ang magsasabi, grabe, sis, grabe, bro, ramdam ko si Jesus sa buhay mo. Kasi alam nyo po, kung hindi effective si Jesus sa life natin, tapos tayo proud na bit-bit ang name niya, sorry, napapahiya po at pwedeng mapahiya po ang Panginoon sa buhay natin. Natin sinasabi, mapahiya na lahat, wag lang ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Meron pong 2 kinds of believers dito. Una po is the eyesight believer. Tignan mo, i-check mo, i-assess mo kung sino ka dyan. Una is the eyesight believer. Pangalawa is the heart sight believer. Anong difference nito? Ang eyesight believer daw, ito yung kita ng mga tao sa paligid mo na, wow, grabe, ang galing mo. Diba? Pero ang problema po dito is puro panglabas lang. Magaling magsalita, eloquent, you appear holy, hindi ba? Hindi makapagbasag pinggan, pero deep inside, hindi authentic. Puro pagpapanggap lang. Diba? Same po doon sa mga anak ni Sceva, ginamit lang ang pangalan ni Jesus, pero walang totoong encounter sa Panginoon. That's the eyesight believer. Pangalawa po is the heart sight believer. Ito yung hindi lang panlabas or puro title lang. Pero ito po yung ramdam na ramdam mo. Ramdam ng tao, ang galing ng puso mo, ang husay ng buhay mo. Di ba? Kahit walang nakatingin sa'yo, lahat ng actions mo, di ba? Ways mo ay align sa spirit ng Panginoon. Ito yung tipong pinag-uusapan ka, hindi pinag-chismisan ng mga tao sa paligid mo. Iba po yun. Pero ito yung tipong pinag-uusapan ka sa impyerno. Ito ang aking mga mentees from South. Say hi, hello. Amen. Nagulat ako. Ang layo, Laguna. From here. Amen. Amen? Ito yung what? Diba? Ito yung pinag-uusapan ka sa impyerno. Sabi mo mga parang ayoko nun ah. Diba? Pero kung iisipin mo, parang ayoko yung mangyari yun. Nakakatakot yun. Hindi po yun nakakatakot. Amen. Kasi bakit pinag-uusapan ka sa impyerno? Kasi iba ka. Hindi ka peke. Diba? Apoy tong tao na to na kahit may problema, hindi basta-bastang bibitaw. Mas kumakapit, mas lumalapit. Amen. Patindi ng patindi. Hindi mo lang what? Hindi mo lang kilala ang Panginoon sa mata. Kilala mo siya, hindi sa mata lang, pero sa puso. Ang Greek word po nito ng name dito is anoma. Sabi mga anoma. Meaning with great authority, with great character, and with great reputation. Kaya pag sinabing in the name of Jesus, sabi mo nga, in the name of Jesus. Parang walang gigil eh. Dapat may gigil. In the name of Jesus. Come on, come on. Dapat may gigil ka. Hindi lang po yan yung phrase sa dulo, 'di ba, ng prayer mo na in the name of Jesus. O kaya naman in Jesus name, 'di ba? Nabulol ka pa. In Jesus, Hezi, no? In Jesus name, Amen! Yay! Hindi lang po yun, yung sasabihin mo yung pangalan ni Jesus pagkatapos mo ng napakahabang prayer mo, kung anumang prayer mo. But ibig sabihin, when you're sealing
okay, sinizil mo yung prayer mo with the name of Jesus, it means that you stand under His authority. It's not just closing your prayer. In Jesus' name. No. But when you say in Jesus' name, I stand here under the authority of the Almighty God. And so when I stand in authority with God, it means kaya mong palayasin ang kahit anong galaw ng demonyo sa buhay mo. Sa buhay ng katabi mo. Sa buhay ng menti mo. Sa buhay ng pamilya mo. Sa buhay ng finances mo. Sa finances mo. Sa career mo. Sa love life mo. Sa mga single dyan. Parang matagal-tagal na. Tuldo ka na natin yan. Amen, Margie. Amen. Amen, Ate Marge. Kaya itong mga anak ni Sceva, ginamit lang nila yung pangalan ni Jesus, pero hindi dala-dala yung character. Title, pero walang relationship. I want you to know, hell doesn't fear people who quote Jesus. Hell fears people who carries Jesus. Nayayanig ang kalaban dahil bakit? Hindi mo lang kino-quote ang pangalan ni Jesus. Ang dali mag-quote. Ang ganda naman ng meme today. I-share ko nga. Ang ganda naman ng shinare mo. Diba? I-quote ko nga. Ang dali mag-quote ng pangalan ni Jesus. Pero ang tanong, nasa buhay mo ba ang pangalan ni Jesus? Are you here? Amen. Diba? Ikaw kaya kapag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, dala mo ba ang presence niya? O ginagamit mo lang na tagline sa prayer mo? Remember this, the name Jesus only carries power when the people or that person using it carries His presence. Pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan lang kapag ang taong gumagamit nito ay carrier ng presensya niya. Come on. Listen to me. If you don't take your authority in Jesus' name, the enemy will take it and use it against you. Pag hindi mo ginagamit ang authority na binigay ng Panginoon sa'yo, then dun ka bubulihin ang kalaban. Sino rito aminin niya? For the longest time, binubuli siya ng kalaban. Taas ang kamay. Ako kasi binuli ako ng kalaban noon eh. Pero sabi ko sa kalaban, diba, ako naman mambubuli sa'yo. Lumayas ka. Kung hindi ka lalayas, ako lalayas. Hindi ganon. Ikaw magpalayas sa galaw ng demonyo sa buhay mo. Come on. Hindi, depression, di ba? Malungkot ka na. Dinanamnam mo pa, di ba? O tukso, di ba? Sige lang, di ba? Kinakanta mo pa, di ba? Nire-reminisce mo pa yung kalungkutan. Nire-rehearse mo pa ulit-ulit. Yung mga words na sinabi sa'yo, nakasakit sa'yo. Di ba? Alam mo na mag-isa ka. Talagang feel mo pa. Alam mo yun, talagang grabe yung pag mag-isa ako. Wow. Hindi po namin vina-validate ang nararamdaman ninyo. But you have the authority to stop that kind of life. Right now. Right here. In the name of Jesus. Come on. Kung believer ka, alam niyo ba na binibigyan ka ni Lord ng authority? Alam mo ba that the mere fact na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, nanginginig na ang kalaban sa'yo? Kaya lang minsan, nakakalimutan mo, ay, ganun ba? Right then, may authority ka. Pastora, hindi nga. Wow. Talaga? Let me think about it. Wow. No! Sabi ng Panginoon, the mere fact that what you accepted Jesus Christ in your life, you already have the victory.
You already have the authority. So cast that depression away in the name of Jesus. Cast that loneliness away in the name of Jesus. Cast that soul ties in your life in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. But remember this, pero pag patuloy mong i-ignore yung binigay na authority ng Panginoon sa'yo. Amen. Nag-fail yung visa nito. Then that's the time that the devil will take advantage of you. Satan will use our weakness, our fear, our disobedience para atakihin tayo. Like if you don't use your authority over temptation, temptation will use its authority over you. In short, unused authority becomes the enemy's opportunity. Ang hindi mo alam ang authority mo, then that's the time that the enemy will take advantage of you. Sabi ng kalaban sa'yo, na. Diba? Bakit? Kasi bakit hindi mo alam kung sino ka sa mata ni Lord? Remember that hell doesn't fear people again who quote Jesus. It fears people who carry Jesus. Kaya tinuturo sa atin ni Jesus kung anong klaseng authority ang meron dapat tayo. Kasi diba, nung nagkaroon sila ng bagyo, naaalala nyo? Diba, when there was a great storm in their midst, hindi siya nagmakaawa sa prayer. Na-remember nyo? Anong ginawa ni Jesus? He spoke to the storm and commanded the storm to be still. Be still. Amen. Magmakaawa, oh Lord. Nagmamakaawa ako. Wow. Sino rito minsan ginagamit yon? Nagmamakaawa ako, Lord. Diba? Bigyan mo na ako ng asawa. Diba, Benisa? Kawan ka dyan, ha? Dito ako pupunta. Magmamakaawa ako, Lord. Mag-asawa na talaga sana si John Manhilot. Narinig kita eh. Amen. I remember, nung 50-50 si Coach dyan sa hospital. Remember? He had a brain injury. I remember that very moment, I was just declaring life. Di ko alam bakit walang lumalabas sa bibig ko na negative. Of course, I was crying. Di ko alam. I was traumatized. But every time I go back to that bed, I say, I declare life in Jesus' name. I declare life in the name of Jesus. I declare life in the name... Ayan, buhay na buhay. Come on. And I don't welcome death in my family. At hindi ako mabubiyuda ng maaga. Kasi tatanda tayong magkasama. Okay, sure, friend. Okay ba yan? Okay. Amen! Kaya kung ano man yung problema mo, don't complain about it. Speak to it. Speak life to it. Speak to that situation in the name of Jesus. May sakit ka? Speak to that sickness. I speak to you in the name of Jesus. Be healed. Sabihin mo agad, Lord, thank you. I am healed. Naalala ko, last January, may nakapa akong bukol somewhere in my body. And sabi ko, matagal ko na itong nakita. Na-witness ko na lahat ng kagalingan mo, Lord. So I don't welcome this in my body. And I know I'm healed in the name of Jesus. That was New Year eh. So sabi ng doktor ko, kailangan mo maghintay ng 3 days kasi bakasyon pa ako. Okay. So, yung 3 days na yun, it was a battle. I don't welcome sickness in my body. I don't welcome this in my body. After ultrasound, kinakapa ng OB, wala naman akong makita. Hindi po, nandito po. Wala talaga akong makita. Ito po. Wala nga akong makita.
Kasi holiday. So, sabi ng Panginoon, mangyayari ka anong dinedeclare mo sa buhay mo. Speak to that sickness right now. Speak to your life right now. Speak to your family right now. I don't welcome the work of the enemy in my life. So get out now. Go back to hell. Go back to hell. You don't have the right in my life, in my body, in my finances, in my family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! Come on! Come on! Come on! Yung sabi ni Yahweh kay Moses, stop praying without authority. Stop commanding. Start commanding, I mean. Start commanding in the name of Jesus with great authority. Hindi sinasabi mo yung pangalan ni Jesus pero nagda-doubt ka naman. In the name of Jesus, gagawin ba niya? Not even a hint of doubt. Not even a katuldok. Katuldok of doubt. Pastora, minsan rin naman, di ba? Minsan, ganito rin naman ako mag-pray. Di ba? Parang may authority naman. Alam mo yon, yung malakas yung boses ko. Wow, sino rito malakas yung boses niya? Di ba? In Jesus' name. Sige nga, sabihin niyo, in Jesus' name. Kakatakot, ha? Sige nga, lahat nga kayo sabihin niyo, in Jesus' name. Di ba? You can what? You can say the name of Jesus nang sumisigaw ka. Pero minsan, kahit sumigaw ka na, bakit ganun wala pa rin nangyayari? Kasi kahit sa tingin mo may authority ka, nagsalita ka nga sa situation mo, pero wala ka namang faith to believe and receive, it's powerless. Because what fuels that authority is not volume. It's not the loudness. Even a gentle whisper, even a whisper in Jesus' name can be powerful because of your faith. Amen. What gives weight to our words, diba, is our relationship with Jesus. But ano nagpapabigat sa salita mo when you release the name of Jesus, when you say the name of Jesus, is your relationship with Him. Alam niyo ba that faith and authority always work together? Kasi authority without faith is empty. Faith without authority is timid. Kaya minsan, nagko-command ka nga, pero parang nakikiusap ka naman. Lord, bunutin mo naman yung sakit ko. Lord, baka naman, may utang ako. Sisingilin na naman ako ng, alam mo na, sa katapusan. Baka naman, Lord, naririnig mo ako. Tulungan mo naman ako makabayad sa pinagkakautangan ko. Are you here? Actually po, okay naman yung prayer na yun, no? May faith pa rin naman. Kaso, di ba? Pero pero, kulang ng authority. Parang petition-based. Hindi ba dapat we pray with declaration, with faith? Not petition-based, but what? Faith-filled prayer. Sa Old Testament prayer style kasi, wala pa silang access directly to God. Naalala nyo? So they will what? Burnt offering. They will do burnt offerings. Diba? Pupunta sila sa temple. They will what? Go to the priests and prophets. Kasi nga, ngayon, di ba kasi nga what? Wala pa silang direct access to God. But not now. Ngayon kasi meron ng indwelling of the Holy Spirit. Where what? We get to experience Jesus in a personal way. That every time you speak, you can hear Him directly. Every time you worship, kagabi during our CAM conference, everyone was worshiping God. Lahat na deliverance, amen. Lahat umiiyak. Lahat grabe nagkaroon ng personal encounter with the Lord, amen. Diba? Kaya hindi mo kailangan utusan si Lord sa prayer mo. Minsan, diba? Tapos minsan, pag hindi niya ginawa, nagagalit ka pa. Pag di mo to ginawa, Lord, tampo na ako sa'yo. Lord, pag hindi mo to binigay, ayoko na mag-church.
Lord, pag hindi mo ito ginawa, Lord, ayoko na, may utang ka sa akin, may utang ka sa akin, may utang ka sa akin. Talaga naman. Nga pala, hindi ka pwede magtampo sa Panginoon kasi unang-una, hindi naman kayo pantay. At unang-una, hindi mo naman alam yung past, present, and future mo. Bakit ka magtatampo sa isang Diyos na alam niya na lahat? At alam niya yung best para sa'yo. Amen. Sabi mo, Lord, please lang, Lord. Nagmamakaawa ako, Lord. No, speak directly to your situation and command it in the name of Jesus. Iba kasi yung pasigaw na prayer. Diba? Ay, wala sa tono. Ulit. Wala pa rin sa tono. Ayoko na, kaya hindi na ako kumanta talaga. Nag-dancer na lang ako. Preacher ako ngayon. Iba kasi yung pasigaw na prayer na parang desperado. Pero iba rin yung, I speak to you sickness right now. I speak to you to come out of my body in the name of Jesus Christ. Ang tawag po dito is declarative faith. Diba? Hindi ito yung a prayer of request lang. Ito yung prayer of authority. Pastor, ganun kasi ako mag-pray. Diba na, of course, nakadepende ako sa Panginoon. Para kasing, diba, minsan ang yabang-yabang naman natin pag talaga naman napaka-confident natin. Confidence is not arrogance. Remember this. Pag rooted ka sa Panginoon, we are not competing with God when we pray. Actually, we are co-laboring with Him in prayer. And confidence, di ba, in prayer is not pride. It is faith. Di ba pinapakita yung yabang mo? Hindi. Pag confident ka sa prayer, ibig sabihin, nananampalataya ka. Sabi ng Bible, di ba, in the name and authority of Yahweh, the God of Israel, I speak to you in the name, di ba, of Jesus Christ. Di mas powerful. See the difference? Pag ang authority mo, fueled by faith, ito po nangyayari, heaven backs you up. Because faith is the voltage that powers your authority. Lumalakas yung authority mo under what? The grace of God. Kasi bakit? Grabe, fueled by grace eh. No faith, no fire. Pero wag arrogante. Again, iba kasi yung, alam ko na yan. Ako pa. Galing to kumita. Talino to. Diskarte to. Galing ako. Okay na yan. Kaya ang prayer ko, Lord, alam mo na yan, Lord, ha? May usapan na tayo, Lord. May kontrata na tayo, Lord, ha? Pag di mo ginawa yung kontrata, mag-resign na ako. Wow, talaga naman. I want you to know, hindi po tayo para maging arrogante. Pero para mas tayo po ay magpaka-humble pa sa Panginoon. At magpaka-submit pa tayo sa presensya ng Panginoon. I want you to know that faith trembles the enemy. And you can't fake authority if you don't walk with the author. And that's the Lord Jesus Himself. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung una? The name of Jesus is not for display. It's for what? It's for those who carry His presence. Sino po rito gusto niya na i-carry, dalhin ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay? Taas po ang kamay. Come on, sumigaw ng hallelujah. Sumigaw ng amen. Yanigin mo yung katabi mo, sabi mo, faith, faith, faith. Amen. Pangalawa na nakita natin dito, I want you to know that hell recognizes those who walk in real power. Again, hell recognizes those who walk in real power. It says in Acts chapter 19, verse 15, ito na. Basahin natin, sabi niya, okay. But the evil spirit replied, sabi niya, okay, I know Jesus. I know Paul. Sabay-sabay tayo, but. Lakasan mo nga, but? Who are you? Who you?
Kasi ito na yung eksena. Ayaw mong, di ba? Minsan ito yung eksena ayaw nating marinig. Isipin mo, papalayas ka ng kalaban, tapos sinagot ka ng demonyo. Sabi ng demonyo sa'yo, uy, wag ako, demonyo ka rin. Joke lang, joke lang. Demonyo. Joke lang. Joke lang yan. Oy, sabi ng demonyo, pare naman. Ikaw pa talaga nagpalayas? I know what you did last summer. Di ba? Sagot ka sabi ng kalaban sa'yo, who you? Where na you? Dito na mi. Sa dati nating tagpuan. You know what? Itong mga sons of Sceva, they had a religious background, but they had no revelation. They were famous. Nalagay sila sa Bible. They were what? Kilala sila nung time nila, sa paligid nila, sa city nila. They were famous, they had famous names, but no spiritual weight. Alam niyo ba na dalawang I know po yung ginamit dito? Yung unang I know Jesus, sabi niya, di ba? I know Jesus. Jesus, I know. Ang Greek word po nito na ginamit ay ginosko. Familiar, tama? Meaning experiential knowledge. It is a direct encounter. Alam ng mga demonyo na si Jesus, di ba? Alam ng mga demonyo si Jesus dahil what? Nakaharap sila mismo, nakita nila mismo, na-experience nila mismo. They had an encounter with Him face to face. Kilala nila, tama? Ginosko. Pero yung isang I know Paul, are you ready? Ang ginamit naman dito is epistamai. Meaning, I am acquainted with. Are you here? I am acquainted with, or yes, I am aware of Him. Nakuha po ninyo yung original words nitong I know dito. So, hindi personal encounter kay Paul, pero aware sila sa reputation ni Paul. So, Jesus, kilala namin dahil tinalo niya kami. Si Paul, kilala din namin kasi may record siya sa spiritual realm. Pero ikaw, sons of Sceva, who you? Wala kang record? Wala kang authority? Wala kang presence? Wala kang what? Wala kaming personal encounter with you. Pangalan lang ang bit-bit mo, pero alam ko ang mga sikreto mo. Alam ko ang mga pinakatatago mo. Alam ko mga ginawa mo. So ang tanong, bakit hindi naging effective ang mga ginawa nitong mga Jews na ito? Kasi po, since ang lugar na ito ay naging sikat sa mga spells, tama? Sa mga witchcraft and all, at naging business na nila ito, itong mga anak po ni Sceva, ginawang business. Ang casting out demons, are you here? Ginawa nilang business for the sake of money. So bibigyan ko kayo ng spell, kapalit what? Ng pera. Tapos magka-cast out kami ng demons, pero kapalit pera. Malamang narinig nila yung, oy, sikat yung name ni Jesus ha. Takot daw yung mga demonyo sa name niya. Yun na lang ang gamitin natin. So, nung nangyari, sabi nila, gawin natin to negosyo para dami pera. Samahan natin ang feng shui, ibahin natin pwesto para dami kickback. Ayos ba yun? Amen. Diba? Tingin ko po talagang ginawa nilang negosyo. So, bakit? Baka naging what? Kaya hindi sila naging effective. Kaya hindi naging genuine. Diba yung pagpapalayas nila sa kalaban? Kasi bakit? Ginawa nila what? Mali yung motibo nila. Sabi mo sa katabi mo, itama mo yung motibo mo. Come on. Ano ba sabi ng Bible dito? Alam niyo po ba that there are some hierarchies of demons according to some research? At lumabas din po ito in Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of His darkness, of this dark world, and against the spiritual forces of enemy
in the heavenly realms. No? So, meron pala tong hierarchy. So, una, syempre, of course, Satan. Diba? Yung chief, principalities, yung mga territorial spirits, yung power, spirits that influences authorities or systems or governments, institutions, rulers of darkness. Ito yung mga spirits operating in the world systems. Diba? Ano pa? Ito yung, meron pang spiritual wickedness in high places. Ito naman yung mga invisible demonic forces, mga thrones, dominions, authorities, fallen angels, at pinakahuli, unclean or evil spirits. Now, according po ito sa research, kaya dapat alam mo at kilala mo sino ang kalaban mo. Hindi yung katabi mo. Hindi rin yung asawa mo. Ang kalaban natin ay what? Ang kalaban. Hindi rin ang church natin. Hindi rin ang pastor natin. Hindi rin yung mentor natin. Ang kalaban natin ay ang galaw ng kalaban. So itong anak ni Sceva, malamang natapat sa malakas na rank. Kaya ang ginawa, inupakan siya. Kaya ang tanong, sino ka? Sagot mo, hindi po ako sinuka, pinanganak po ako. Okay. Bye. Ang hirap. So, tingnan mo yung katabi mo. Kilala mo ba yan? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Tanong mo siya, who are you? Ang impyerno kaya ay may record sa pangalan mo? Ang impyerno kaya ay nanginginig every time naririnig ang pangalan mo? Sabi ni Leonard Ravenhill, sabi po niya ito, my ambition in life is to be in the bulletin of hell and Satan's most wanted list. He wants to become hell's most wanted list. Siguro some of you would say, ang heard mo naman. Bakit mo yan sinasabi? Sa mundo kasi, pag sinabing most wanted, ikaw ang nagtatago, tama? Hinahunting ka kasi bakit huhulihin ka, tama? Sabi nyo nga, check. Pero sa spiritual sense, hindi po ganon. Hell's most wanted list means ikaw ang iniiwasan. Ikaw yung ayaw banggain. Sa sobrang lakas ng authority mo, imposible ma-ignore ka ng demonyo. Ay, naku, wala pong kausap. These people are what? Diba? People that hell fears the most. People who are truly living for Jesus. Ito po yung mga klase ng tao that they are filled with the Holy Spirit and destroying the works of darkness. Bakit? Dahil sa presensya ni Jesus sa buhay mo. Sino po rito gusto nun? Diba? Malakas ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Anino pa lang nagtatago na yung kalaban? Lord, gusto ko yun. Diba? Kung may wanted list sa impyerno ng mga taong kinakatakutan nila, ang tanong, kasama ka kaya dun? I want you to know that hell doesn't fear your position. Hell fears your submission. Are you submitted to Christ? Ito matindi. Hell fears your intimacy with Him, with Jesus. Hindi sa Kanya, okay? Hindi mo kailangan maging pastor para katakutan ka ng impyerno. Kailangan mo lang maging submitted, maging obedient, at maging intimate sa Panginoon. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang tanong dito, do you know? Do you really know Jesus? Do you know your potential? Alam mo ba ang kaya mong gawin? Baka pala, di ba? Kaya pala what? Kaya pala hindi makapenetrate. Kasi bakit hindi mo alam at hindi mo kilala kung sino ka? Parang verified badge sa social media. May verified badge ka, pero wala ka namang, pero fake naman yung account. You look official, pero walang blue check from heaven. Again,
Hell doesn't fear your position. Hell fears your submission. As I end, sana makilala ka ng kalaban, hindi dahil sa kasalanan, pero dahil sa kabanalan. Pinakamalakas po na palakpak sa Panginoon. The name of Jesus is not for display, it's for those who carry His presence. Hell recognize those who walk in authority. And number 3 and the last, when the real name is revealed, transformation occurs. Are you ready? In verse 17 to 30, let's read it. What happened after this? The story of what happened spread quickly all throughout Ephesus. The Jews and the Greeks alike, a solemn fear descended on the city, and the name of the Lord Jesus was greatly honored. Many who became what? Many who became believers confessed their sins practices, and a number of them who had been practicing sorcery brought their incantation books and burnt them. Sinunog na nila lahat in public bonfire. The value of the books po were several millions of dollars. So they what? So the message about the Lord spread widely and had a powerful effect. Palakpakan po natin ang Panginoon. After this event, revival broke out. Pagkatapos ng insidente po na yon, kumalat ang kwento, hindi dahil sa event, hindi dahil sa campaign, pero dahil sa totoo at buhay ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Again, Ephesus po ay sentro po ng witchcraft, occult practices. Pero nung nakita nilang totoong power ng pangalan ni Jesus, nagsimula silang what? Nagkaroon sila ng holy fear. Nagsisilahat sila sa kanilang mga kasalanan. At nag-decide sila ngayon na magbago. Ang silatang name po dito sa Hebrew is Shem. Ibig sabihin with mark, with what? With markado ka. Memorial or with authority. Nung lumabas ang tunay na Shem ni Jesus, lahat ng fake power nag-collapse. Hindi ito event lang. Ito po ay holiness na nagdala ng revival. Sabi ng verse, they confessed and burned their incantation books. Ibig sabihin, hindi lang sila naniwala, but they repented. Sinunog nila mga bagay na dati nilang pinagkakatiwalaan. Dati nilang pinaniniwalaan. Because when Jesus becomes real, fake power burns out. Kapag naging totoo ang Panginoon sa buhay mo, at ang mga what? Feeling mo na makapangyarihan sa buhay mo, kahit galaw pa ng kalaban, nawawala, umaalis, nasusunog. At nagdadala ng transformation sa buhay mo. Kapag totoo na sa iyo ang pangalan ni Jesus, hindi mo lang sinasabi sa verse, o hindi mo lang sinasabi that Jesus saves or God bless you. Binubura mo na rin yung mga chats na hindi na nagdadala ng holiness sa buhay mo. Nilalayuan mo na rin ang mga bagay na sumisira sa intimacy mo with the Lord. So meron pa ba na dapat mong isurrender ngayong hapon na ito? Mga bagay na nagpapabagal sa'yo. Mga bagay na kailangan mo nang isuko. Mga bagay na kailangan mo nang burahin. Mga bagay na kailangan mo nang aminin. Today is the right time to do that in the name of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Diyos. As I end, I want to share to you the story of Clarita Villanueva. This happened po in the year 1950s. Siya po ay 17 years old nung time po na ito. And she was in jail sa Bilibid. Alam niyo po nangyari sa kanya? She suffered from violence and unexplained attacks. So ginagawa po ng demonyo sa kanya,
No? Ang tindi po ng galaw ng demonyo sa buhay niya na nagmamark sa body niya, kinakagat niya yung sarili niya. Nasaktan niya yung sarili niya. Kakaroon siya ng strange behaviors. So marami na pong nag-attempt na tulungan siya. Doktor, mga priest, exorcist. But alam niyo po ba, itong mga tao na ito, wala pong nangyari. Not until the story reached America. And there is this pastor named Lester Sumrall. Isa po siyang man of God. And what happened to him? He heard about it, narinig niya, ano nangyari? Walang nakakapagpaalis. Walang nakakapag-drive out ng demon sa kanya. Alam niyo po ginawa ni Pastor Lester, he fasted for 3 days. Ilan? And then, he flew all the way to the Philippines. At pagdating niya sa Bilibid, hindi na complicated. Just one command. In the authority of Jesus Christ, the demon left Clarita. She was free. Marami nag-try, pero wala silang backing power, wala silang kapangyarihan, wala silang authority. Because wala sigurong intimate relationship, we don't know. Walang effect. At again, hindi ito patungkol sa technique. Hindi ito patungkol sa kung gaano mo kalakas sinabi in the name of Jesus. O kung gaano ka kagigil nung sinabi mo in the name of Jesus. O kung gaano katahimik mo sinabi o karelax mong sinabi. And again, this is about walking in true authority, in submission, and intimacy with Jesus. Tanungin kita, do you know Jesus? Do you know your authority? Are you carrying His presence? Not just repeating His name, not just quoting His word, but living in Him alone. Today, sabi ng Panginoon, anak, God is calling us para mas lumalim pa ang relationship natin sa Kanya. Because again, when the real Jesus shows up, fake power burns out. And the Lord will just bring in revival in your heart, in your life. And the authority ay ibabalik ng Panginoon sa'yo. And you can cast out any attacks and works of the enemy in their life. Why? Because you will just have a deeper relationship with Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. I want you to stand up. We'll just have time. We still have time. But today, walang authority pag walang transformation. Again, walang authority kung wala munang transformation. Kailangan may burning. Kailangan may pagsunog muna ng lumang buhay. Kailangan may pag-alay muna ng lumang buhay bago ibigay ang authority sa buhay mo. When I was studying this, sabi ko, binalik ako ni Lord dun sa scenario ko and I encountered God through that accident. And sabi ni Lord, anak, alam mo bakit? Bakit ko binuhay yung asawa mo? Of course, will ni Lord yun. Pero alam mo bakit? Kasi tama yung panalangin mo. Hindi ka nagmakaawa kasi alam mo, kilala mo ako na Diyos mo. Kilala kita, Lord. At alam ko na yung kaya mong gawin. Kailangan ko lang i-declare kung sino ka sa buhay ko. I-declare ang Diyos sa health mo. I-declare ang Diyos sa pamilya mo. I-declare ang Diyos sa finances mo. You just have to see God's authority in your life again. I want you to know that hell fears the name of Jesus. But hell also fears those who carry that name with purity, intimacy, and authority. Not until you will decide today
Itong kanta po na ito really ministered to us last night. Wagas ang pag-ibig ng Panginoon. Na kaya niyang tupukin ang lahat ng kasalanan. Kaya niyang tupukin ang lahat ng nakaraan. Only if you will just kneel down and run here in front and decide today that, Lord, I want to have that authority again. Lord, gusto ko, Lord, ibalik. Lord, ibalik mo yung authority na nawala sa akin. Lord, ibalik mo yung authority na matagal nang binuli ng kalaban sa akin. Lord, hindi ko na naalala kung sino ako sa mata mo. Lord, hindi ko na makita kung sino ako sa mata mo dahil sa kasalanan. Dahil sa galit. Dahil sa mundo. Dahil sa kung ano-ano mga bagay. But today, all you just need to do is embrace the love of God. Embrace and come back to the altar of the Lord. And Lord Jesus, I want that. Come on, taas muna natin mga kamay as the Lord minister to every one of us. Panginoon, ako sa'yo'y lumalapit. Gusto mo na lumapit sa harap. Tumakbo ka na. Aking panalangin, Gusto mo na lumuhod. iyong tingin. Pwede ka lumuhod. Humingi ka ng tawad. Ang marinig muli ang iyong tinig, sa salita mo ako'y babalik. O Diyos, ako'y patawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Oh, Jesus. Encounter God. Encounter God. Ang puso kong napalayo ng puot galing, tumitingala muli sa iyong langit. Come on. Iluminang bawat sugat sa krus na iyong buhay. Come here in front if you want. O Diyos, Ibigay lahat sa Panginoon. ako at tawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Malapit. Lapit sa Panginoon. Lapit sa Diyos. Sugas na pag-ibig Come on. mo. If you wanna kneel down, come on. O Diyos, As confession of sins. ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko. Uhaw sa biyaya mo, lumalapit Lapit sa Diyos. sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ako'y patawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ikaw ang kailangan ko.
sa biyaya mo lumalapit. I challenge you right now. Sa wagas na If you wanna come, pag-ibig surrender. mo. Luhod. Oh Diyos, Sa Panginoon. ako'y patawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Shirarababa, shakayarabahande. Shirarababa, shikayarabababa. Shirarababa, shakayarabahande. Shirarababa. Sige, sige, offer it to the Lord. Offer it to the Lord. Offer it to the Lord. Buhay ko, ako'y iyo, o gamitin mo. Itataas ka sa buhay ko, ako'y iyo, o gamitin mo. Nang makilala ka sa buong mundo. Oh Diyos, pupurihin ka. Walang hanggang biyaya, nag-aalab sa wagas na pag-ibig mo. Oh Diyos, ako'y gamitin mo sa lahat ng plano mo. Nag-aalab sa wagas na pag-ibig mo. Ano na yung mga bagay na kailangan mo nang isurrender? Ano na yung mga bagay na kailangan mo nang alisin sa buhay mo? Ano pa yung mga bagay na nagpapabagal, humahatak, nagpapalayo sa Panginoon sa iyong buhay? Ano pa yung mga bagay na naghihinder, nagbubulag, lumalayo, nagpapalayo sa'yo sa Panginoon? Alam mo, authority comes only with genuine repentance. Hindi pwedeng magkaibigan kayo ng kalaban. Hindi pwedeng close kayo ng kalaban. Kailangan mag-decide ka ngayon. Lord, I am for God's use only. And I am set apart in holiness. Lord, today, binibigay namin lahat ng karumihan. Binibigay namin lahat ng kasinungalingan. Ibinibigay namin lahat ng galit, lahat ng tampo, lahat, Lord God, ng mga corruption, lahat, Lord, ng mga same-sex attraction, lahat, Lord God, ng mga kasalanan na nagtatago sa aming puso, sa aming buhay. And Lord, gusto naming lumaya ngayon. Come on! Gusto naming lumaya ngayon. If you want, raise your hands. Go here in front. Kneel down. Cry out. Surrender! Oh Diyos, pupurihin ka. Walang hanggang biyaya, Shirarababa, shikayarare. nag-aalab
Surrender. Sige, ano pa yung mga bagay na dapat mo nang isurrender sa Panginoon? Sige, walang ititira ngayon. Today is your freedom. Today is your freedom, says the Lord, in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Right now, give it all to the Lord. Give it all to the Lord. Hindi mo kakayanin yung bigat. Ibigay mo sa Panginoon. Hindi mo kakayanin yung load. Ibigay! Ibigay! Ibigay sa Diyos! Ibigay sa Diyos! Ibigay sa Diyos! Ako'y Ibigay sa Diyos! Ibigay sa Diyos! sa lahat Ibigay sa Diyos! ano mo. Ibigay sa Diyos! Ibigay sa Diyos! Ibigay sa Diyos! Masyadong mabigat! Masyadong mabigat! Bigay sa Diyos! Bigay sa Diyos! Bigay sa Diyos! Pupurihin ka. Shira bababa, shika yarararande. Walang hanggang biyaya. Nag-aalala sa wagas na pag-ibig mo. Pagod ka na sa kasalanan. Oh Diyos, Pagod ka na sa double life. ako'y Pagod ka na sa kadiliman. sa lahat ng plano mo. Nag-aala sa wagas na pag-ibig mo. Cry out before God. Let your cries be a pleasing aroma to God's sight as a sign that you are now saying goodbye to your sin. And you are just saying yes to God. Oh Lord. Oh Lord. Bitaw. 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 Bitaw na. Bitaw na sa dating buhay. Bitaw na sa dating buhay. Bitaw na sa dating puso. Bitaw na sa dating commitment. Bitaw na sa dating apoy. Bitaw na sa mga dating salita. Bitaw na sa karamdaman. Bitaw na sa depression. Bitaw na sa lahat ng galaw, ng kalaban sa iyong buhay. Today, tinutuldukan na yan ng Panginoon. Today, breakthrough is coming! Ngayon na may naalis, ngayon na may nawala, may ipapalit ang Panginoon. Sige, humingi ng tawad for the last time. Lord, humihingi ako ng tawad sa lahat na nagawa kong kasalanan. And today, God, I am welcoming a new life. I am welcoming a new heart. I am welcoming a new fire. I am welcoming a new commitment. I am welcoming my new name.
today. Are you ready? Are you ready? Taas ang kamay. We declare today, we declare for the blood of Jesus. We declare that there will be no retaliation. There will be no rest back from the enemy. Lord, today, we declare for your warring angels to come and be with us. Ngayon na napatawad ka na sa kasalanan mo, palalayain ka na ng Panginoon. Right now, we declare that the enemy has been defeated in our lives, God. Na none anymore, pupulihin kami ng kalaban. Ngayon, we will want kami naman ang tatapak sa kalaban. Depression is now gone in your life. Suicide is now gone in your life. Loneliness is now gone in your life. And Lord, we see victorious people in the... The enemy has been defeated. Come on! Death couldn't hold you We down. declare. We're gonna lift our voice in victory. Come on. We're gonna make our praises You loud. are defeated! Has been defeated. And death couldn't hold you down. We're gonna lift our Declare. voice in victory. Declare. We're gonna make our praises Tapos na! The enemy has been defeated. Tapos na! Death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make our praises loud. Shout out to God with a voice of triumph. Tapos na! Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. Come on, lift him up! Your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. Everybody, just your voices, come on! Shout out to God with a voice Lift him of up. triumph. Shout out to God with a voice Make it of louder! Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Taas ang kamay! Lord, today, we declare, ngayon, na malaya na kami. Today, hindi kami katulad ng dati. Bitterness is now gone. Depression is now gone. Same-sex attraction is now gone. Adultery is now gone. Corruption is now gone. Anger is now gone. Bitterness is now gone. Slander is now gone. And the fruits and the gifts of the Holy Spirit, we welcome it right now. Bagong ikaw, bagong puso, bagong isip, bagong apoy ang nasa iyo. And as we end, Lord, we declare for Ephesians 6:10-8. Taas ang kamay. Lord, sinasara namin lahat ng mga entry points ng kalaban sa aming buhay. Ngayon po na kami malaya na, mainalis ka. Sinasara namin ang entry points. And so today we wear the helmet of salvation. We wear the belt of truth. Come on. Breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. Lord, today, pakapalin mo po ang armors of God. Come on, pinapakapal ni Lord. And now you are a warrior. And you will defeat the enemy in your life. And Lord, even your blood is now just hovering around this place, even in our lives. And Lord, we declare, Panginoon, that we are already victorious in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name! With a voice of triumph. Everybody say! Shout out to God with a voice of praise. Declare! Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. Shout!
lumaban. Jesus, I know. Paul, I know. And I know you. And now, I will come out. Kasi kilala kita! Takot ako sa'yo! Markado ka! Wala ka na, hindi mo na kailangan sumigaw. Alis na ako. Because you are victorious in the name of Jesus Christ, who died for you 2,000 years ago for you to live a holy life. Palakpakan natin ang pinakamalakas sa Diyos. Sumigaw ng hallelujah! Alis na siya. Yakapin mo and you will live a holy life. Amen. Taas ang kamay. You know, of course, hindi ako nagbe-bless, but it's the Lord, so receive this. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. And may His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ. When fellowship ends, Abundant life begins. go and sin no more. God bless you. Hell most wanted.